Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan tungkol sa mga aswang at mangkukulam na bahagi ng kulturang Pilipino. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito na magbigay aliw, maghatid ng kilabot, at ipakita ang yaman ng mga tradisyon at paniniwala sa ating bansa. Sa gitna ng liblib na baryo ng San Miguel, isang lugar na nakatago sa likod ng makakapal na kagubatan at malalalim na ilog, doon nagsimula ang kwento ng aming pamilya. Isang baryong tila naiwan ng panahon, walang kuryente sa karamihan ng mga bahay, at ang tanging liwanag tuwing gabi ay mula sa mga lamparang di gasolina at ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Ang mga kapitbahay ay magkakakilala lahat, at bawat isa ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa mga engkanto, duwende, at higit sa lahat, mga aswang na di umano ay gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Sa lugar na iyon, ang simpleng bulong o kakaibang tunog ay sapat na para umalinggaw ang takot sa buong komunidad. Lumaki ako bilang panganay sa 3 magkakapatid. Si Nanay Loring, isang simpleng babae na may matapang na puso, ang nagsilbing haligi at ilaw ng aming tahanan. Bata pa lamang ako nang iwan kami ni tatay dahil sa hirap ng buhay. Nang umalis siya upang makipagsapalaran sa ibang bayan, hindi na siya muling nagbalik. Si nanay, bagamat sugatan ang puso, ay hindi pinayagan ang sarili na mawala ng pag-asa. Ginawa niya ang lahat upang matustusan ang aming pangangailangan, magsaka sa maliit naming lupain, maglaba para sa kapitbahay, at minsan ay magbenta ng mga halamang gamot sa palengke. Ngunit kahit sa aming murang isipan, may mga bagay na hindi maipaliwanag tungkol kay nanay. Madalas siyang naglalakbay mag-isa tuwing gabi, bitbit ang isang bayong na puno ng dahon at ugat. Minsan, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at nakikita ko siyang nakaupo sa harap ng isang mangkok ng tubig na may mga kandila sa paligid. May mga bulong siyang hindi ko naunawaan, parang kakaibang dasal na hindi galing sa simbahan. Ang mga mata niya ay seryoso at tila may nakikita siyang hindi namin nakikita. Isang gabi, habang nagkukubli ako sa likod ng pintuan, nakita ko siyang naglagay ng asin sa mga sulok ng bahay, at may inukit na simbolo gamit ang isang patpat sa lupa sa may pintuan. Nang tanungin ko siya kinabukasan, ngumiti lang siya at sinabing, "Proteksyon lang yan, anak. Maraming bagay sa mundong to na hindi mo pa kayang maintindihan." Hindi ko na siya kinulit, ngunit ang tanong ay nanatili sa aking isipan. Sa baryo, kilala si nanay bilang mahusay manggamot. Kapag may lagnat o sugat na hindi gumagaling, siya ang nilalapitan. May mga pagkakataon na dumarayo pa mula sa kabilang bayan para lang magpahilot o magpagamot gamit ang mga dahon at langis na siya mismo ang gumagawa. Maraming nagsasabing may kakaiba siyang galing, parang may kakaibang puwersa na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Ngunit sa likod ng papuring iyon, may mga bulong-bulungan din. Ang ilan ay nagsasabing mangkukulam daw si nanay na marunong gumamit ng mahika para sa sarili naming kapakanan. Hindi ko alam kung paninira lang iyon o may bahid ng katotohanan. Isang beses, habang naglalaro kami ng mga kapatid ko malapit sa gubat, narinig ko ang 2 matandang babae na nag-uusap. Sabi ko na nga ba, Loring yon, bulong ng isa. Paano ba naman, lahat ng may utang sa kanya, biglang nagkakasakit kapag hindi nakakabayad? Hindi ba't may araw na nakita mo siyang may dalang mga kakaibang halaman? Tumango ang isa. At noong isang linggo, nawala yung manok ni Mang Pilo. Kinabukasan, malakas na uli yung mga anak ni Loring. Hindi mo ba napapansin? Ang mga salitang iyon ay parang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Hindi ko lubos maisip na ang nanay kong mapagmahal at nagsusumikap para sa amin ay maituturing nilang mangkukulam. Habang lumalaki ako, napapansin ko rin na kahit anong hirap namin, laging may paraan si nanay para mabigyan kami ng pagkain. Kahit wala kaming pera, may bigas kaming niluluto. Kapag wala kaming ulam, may biglang kumakatok sa aming pinto para mag-abot ng isda o gulay. Parang may mahiwagang lakas na naggagabay sa kanya para kami mabuhay. Sa mga gabing walang laman ang kaldero, aalis siya ng palihim, at pagsapit ng umaga, may dala siyang mga pinamiling pagkain na hindi ko alam kung saan galing. Kapag tinatanong namin, ngingiti lang siya at sasabihing, "Basta, anak, gagawin ni nanay ang lahat para mabuhay tayo." May isang pangyayari na hindi ko malilimutan. Noon ay malakas ang ulan at bumaha sa buong baryo. Maraming bahay ang nasira at halos lahat ng taniman ay inanod.
Gutom ang marami sa amin at halos wala ng pag-asa ang mga kapitbahay. Pero sa hindi maipaliwanag na paraan, nakakuha si nanay ng mga tuyong kahoy at pagkain mula sa isang bahagi ng gubat na hindi apektado ng baha. Dinala niya ito at ibinahagi pa sa ibang kapitbahay. Nagpasalamat ang marami, pero may ilang tumingin sa kanya na maihalong takot at pangamba, na para bang imposible ang nagawa niya nang walang tulong ng kakaibang kapangyarihan. Sa mga sandaling iyon, nagsimula akong magduda. Totoo kaya ang mga bulong ng mga tao? Mangkukulam ba talaga si nanay? O sadyang may mga bagay lang siyang alam na hindi kayang unawain ng iba? Ang mga tanong na iyon ay patuloy na bumabalot sa aking isipan, at alam kong darating ang panahon na mahahayag ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isa lang ang malinaw, mahal kami ni nanay at handa siyang gawin ang lahat, kahit paharapin ang takot at galit ng buong baryo, para lamang itaguyod ang aming pamilya. Sa dulo ng unang bahagi ng aking kwento, makikita ang isang pamilya na nagtatangkang mabuhay sa gitna ng kahirapan at takot, at isang ina na nagtataglay ng isang lihim na unti-unting magbubunyag ng mga kababalaghan at panganib na magbabago sa aming mga buhay magpakailanman. Matapos ang mga gabi ng bulungan at mga hinala tungkol kay nanay, unti-unting lumitaw ang mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang lohika. Noon ay tag-init at dahil tuyo ang mga palayan, madalas kaming magtampisaw ng mga kapatid ko sa ilog. Isang araw, nasugatan ng malalim si Bunso habang naglalaro sa mabatong bahagi ng pampang. Dumugo ng husto ang kanyang binti at nagsimula na kaming magpanik. Ngunit si nanay, na tila walang bahid ng takot, ay mabilis na kumilos. Kumuha siya ng ilang dahon mula sa bayong na lagi niyang dala at dinurog iyon gamit ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ipinahid niya ang kata sa sugat ni Bunso at binigkas ang ilang salitang hindi ko pa naririnig noon. Ang dugo ay tila kusang huminto, at sa loob lamang ng ilang oras, halos maghilom ang sugat na parabang ilang araw nang naglaho. Hindi iyon ang una at huli. Isang gabi, habang lahat ay natutulog, nagising ako sa kakaibang liwanag na nagmumula sa labas ng bahay. Lumapit ako sa bintana at nakita ko si nanay sa gitna ng bakuran. Sa paligid niya, may mga kandilang nakapaligid at may apoy na tila sumasayaw sa hangin nang hindi naaapektuhan ng malamig na simoy ng gabi. Nakatitig siya sa isang garapon ng tubig na parang may kinakausap. Nang maramdaman niyang may nakamasid, bigla niyang pinatay ang mga kandila at bumalik sa loob na parang walang nangyari. Kinabukasan, parang wala lang, abala siyang nagluluto ng lugaw na parang karaniwan lang ang lahat. Hindi ko na siya tinanong, ngunit mas lalong lumalim ang aking pagdududa. Sa mga sumunod na linggo, may mga kapitbahay na lumapit kay nanay para magpagamot. Isang matandang lalaki ang nagreklamo na matagal nang masakit ang kanyang dibdib at wala nang bisa ang mga gamot na bigay ng health worker. Inalok siya ni nanay ng isang uri ng inumin na gawa sa pinakuloang dahon at ugat. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang makita siyang naglalakad ng diretsyo at masigla na para bang hindi nagkasakit. May kakaiba iyang si Loring, bulong ng ilan. Hindi normal yan. Minsan, habang naglalaro kami sa bakuran, napansin naming tahimik ang mga manok ng kapitbahay kahit karaniwan ay maingay ang mga iyon. Biglang may dumaan na malamig na hangin at nag-iba ang ihip ng mga dahon ng puno. Nang sumilip ako sa loob ng bahay, nakita ko si nanay na nakapikit at tila nakikipag-usap sa kung anong hindi nakikita. May kakaibang aura siya noon, parang may ibang lakas na bumabalot sa kanya. Nang matapos siya, lumabas siya na parang wala lang. Ngunit ng gabing iyon, may isang manok na biglang namatay sa kabilang bahay, at sinabing baka raw may masamang nilalang na dumaan. May isang gabi pa na nagpatindi sa aming takot. Habang nakahiga kami, nakarinig kami ng mga yapak sa labas ng bahay, hindi yapak ng tao, kundi ng mabibigat na paa na tila naglalakad sa bubungan. Ang mga kapatid ko ay nagtakip ng kumot sa takot. Si nanay, imbes na matakot, ay bumangon ng walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang bote ng langis na may nakalagay na mga dahon sa loob at lumabas. Mula sa loob ng bahay, nakita ko siyang itinaas ang bote at binigkas ang mga salitang dati ko nang narinig pero hindi ko maintindihan. Sa isang iglap, nawala ang mga yapak at nagbalik ang katahimikan ng gabi. Pagbalik niya sa loob, umiti siya at sinabing, "Wala yon, mga bata. Natakot lang kayo. Pero alam naming may kakaibang nangyari."
Simula noon, nagsimula na ring mapansin ng ibang taga-baryo na tila nagiging mabilis ang paggaling ng mga halaman at hayop na nadadaanan ni nanay. May mga nagbibiro na baka raw kausap niya ang mga espiritu ng kagubatan. Ngunit may ilan ding hindi nakakatawa ang tono, ay halong pagdududa at pangamba. Ang mga bulong-bulungan ay naging mas malakas at may mga batang tinuturuan ng kanilang mga magulang na umiwas sa amin. May ilang gabi narinig kong umiiyak si nanay habang akap-akap ang larawan ni tatay. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, sa lungkot, o sa bigat ng mga paratang ng mga tao. Isang araw, dinala niya ako sa may kakahuyan. Tahimik kaming naglakad, at nang marating namin ang isang maliit na clearing, binigyan niya ako ng isang maliit na bato na kulay itim. Anak, sabi niya, hawakan mo to palagi. Proteksyon mo yan. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Maraming bagay sa mundong to na hindi mo pa maintindihan. May mga nilalang na hindi mo nakikita pero nariyan. Kapag may kakaiba kang naramdaman, huwag kang matakot, magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagmarka sa isip ko. Hindi ko lubos na naunawaan, ngunit ramdam ko na mailalong mas malalim na katotohanan sa likod ng mga gabi ng bulungan, mga sugatang gumagaling at mga yapak sa bubungan. Hindi ko man maipaliwanag, alam kong si nanay ay hindi isang karaniwang ina. Sa kabila ng mga bulong ng takot sa baryo, nagsimulang sumibol sa puso ko ang isang kakaibang paghanga at pangamba na baka nga totoo ang mga sinasabi ng mga tao at mas higit pa. Sa pagtatapos ng bahaging ito, malinaw na may kapangyarihan si nanay na hindi basta-basta maunawaan ng mga ordinaryong tao. Ang mga unang palatandaang iyon ang magiging simula ng mga mas matitinding pangyayari na susubok hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa buong baryo. Ang tanong na ngayon ay hindi na kung totoo bang mangkukulam si nanay, kundi kung ano ang susunod na ipapakita ng kanyang kapangyarihan at kung kakayanin naming lahat ang mga darating na pagsubok. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa baryo ng San Miguel matapos kumalat ang mga bulong tungkol kay nanay. Ang mga dating matatamis na ngiti ng aming mga kapitbahay ay napalitan ng mga tinging maihalong kaba at pag-aalinlangan. Sa umpisa, mga bulungan lamang iyon sa likod ng mga bakod at sa ilalim ng mga puno. Ngunit habang dumarami ang mga kakaibang pangyayaring hindi maipaliwanag, lumakas ng lumakas ang mga tsismis na si nanay ay hindi basta manggagamot, siya raw ay isang mangkukulam na may pakikipag-ugnayan sa mga nilalang ng dilim. Isang umaga, habang nag-iigib ako ng tubig sa balon, narinig ko ang dalawang kapitbahay na nag-uusap sa may gilid. Narinig mo ba kagabi? Tanong ng isa. May nakita raw silang anino na lumilipad sa may palayan, malaki at may mahahabang kuko. At sino pa ba ang kilala dito na may alam sa mga ganyan kundi si Loring? Ang kasama niya ay tumango at sumulyap sa akin. Bigla silang natahimik nang mapansin nilang nakikinig ako. Mula noon, ramdam ko na ang bawat hakbang ko sa baryo ay sinusundan ng mga matang puno ng pagdududa. Hindi rin nakatulong na sunod-sunod na malas ang nangyari sa baryo. Nawala ang dalawang biik ni Aling Dory at 2 gabi pagkatapos noon, nagkasakit ng malubha ang kanyang anak. Si Mang Pilo naman, nakilala sa pagiging tsismoso, ay biglang tinubuan ng matinding pamamaga sa mukha at hindi makapagsalita ng ilang araw. Ang mga tao, imbes na humanap ng lohikal na dahilan, ay itinuro agad ang daliri kay nanay. Hindi ba't may atraso iyon kay Loring? Siguradong siya yon, bulong ng isa. Maging ang mga bata ay nagsimulang iwasan kami. Ang mga dating kalaro ng mga kapatid ko ay unti-unting lumayo. Kapag dumadaan kami sa gitna ng baryo, tahimik ang mga usapan at biglang nagbabago ang mga paksa. Si Bunso ay umuwi isang araw na umiiyak. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya, sabi nila anak daw tayo ng mangkukulam. Ayaw na nila akong kalaro. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Galit at awa ang naramdaman ko, ngunit hindi ko alam kung paano ipagtatanggol ang aming pamilya nang hindi mas lalong pinapalakas ang mga tsismis. Si nanay, sa kabila ng lahat, ay nanatiling matatag sa kanyang anyo. Nagpapatuloy siya sa kanyang mga gawaing bahay, nagsasaka, at nag-aalaga ng mga halaman na parang walang nangyayari. Ngunit sa mga gabing tahimik, nakikita ko siyang nakaupo sa may pintuan, nakatanaw sa malayo, na para bang may iniisip na mabigat. Isang gabi, nang hindi siya nakapansin nagising ako, narinig ko siyang bulong-bulong na para bang nakikipag-usap sa kung sino man, kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Hindi nila maiintindihan hindi pa ngayon. Isang linggo matapos iyon,
isang pangyayari ang tuluyang nagpataas ng takot ng mga tao. Habang nagbabantay si Mang Nestor sa kanyang taniman, may nakita siyang malaking aninong gumagalaw malapit sa mga puno ng saging. Nang lapitan niya, naglahong bigla ang nilalang at iniwan ang mga yapak ng tila malaking hayop. Kinabukasan, sinabi niya sa buong baryo na nakita raw niya ang isang aswang, at imbes na hanapin ang ibang posibleng dahilan, mabilis na itinuro ng mga tao si nanay. Kung may aswang dito, siguradong kaibigan ni Loring yon, sabi ni Aling Marta. Dahil dito, nagsimulang magtayo ang ilang lalaki ng mga bantay tuwing gabi. Ang mga pinto ng bahay ay isinara ng mahigpit, at bawal na ang mga bata sa labas kapag lumubog ang araw. May mga naglagay ng bawang at asin sa kanilang mga bintana at pintuan. Ang dating masayang baryo ay napalitan ng katahimikan at tensyon. Kahit sa palengke, nararamdaman ko ang malamig na pagtrato sa amin. Kapag dumaraan si nanay, biglang tumitigil ang mga tao sa pag-uusap, at kapag nakatalikod na siya, muling bumabalik ang mga bulong. Isang gabi, habang nagtatali ako ng mga kahoy para sa kalan, nilapitan ako ni Aling Dory. Tahimik ang boses niya, ngunit matalim ang mga salita. Anak, sabihin mo kay Loring tigilan na niya iyang mga ginagawa niya. Kung may mangyari pa ulit na masama dito, baka hindi na siya kayanin ng mga tao. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya tumango na lang ako at naglakad palayo. Nang ikwento ko ito kay nanay, ngumiti lang siya, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi lahat ay lumayo. May iilan pa ring nagtitiwala kay nanay, mga taong tinulungan niya noon. Si Mang Nestor, na dati napagaling niya mula sa matinding lagnat, ay tahimik na nagbigay ng pagkain sa amin. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi ng iba, bulong niya. Alam kong hindi masama ang nanay mo. Ngunit kahit paano, ramdam naming lahat na unti-unti nang nahahati ang baryo sa pagitan ng mga naniniwala at mga takot. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalalim ang pangamba. Hindi lamang para kay nanay kundi para sa buong pamilya namin. Nagsimula na kaming matulog ng may kandila at asin sa mga sulok ng bahay, hindi dahil naniniwala kami sa mga kwento ng mga kapitbahay, kundi dahil sa pakiramdam na baka nga may paparating na panganib. Hindi namin alam noon na ang mga pangamba at bulong ng mga tao ay hindi lamang pananakot, ito pala ibabala ng mas matinding unos na darating. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba at bulong-bulungan sa baryo. Ang dating masiglang San Miguel ay tila naging anino ng dati nitong sarili. Ang mga tao ay naglalakad na tila may tinatagong takot, at kahit ang hangin ay tila mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang ko sa lupaing iyon, nararamdaman ko ang malamig na tingin ng mga kapitbahay na dati nagbubukas ng kanilang mga tahanan para sa amin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong naglakad sa gitna ng baryo na may nakayukong ulo, umaasang hindi ko maririnig ang mga bulong na may halong pang-uyam at takot. Isang gabi, habang kami nagtatanghalian ng hapunan, tahimik si nanay. Karaniwan, siya ang unang nagkukwento ng mga nangyari sa bukid o ng mga balitang narinig niya sa palengke, pero ngayong gabi, hindi man lang niya tiningnan ang pagkain. Nakasandal siya sa dingding, hawak ang isang lumang rosaryo na may mga nawawala ng butil. Ang mga kapatid ko ay nagkatinginan pero walang nagsalita. Nang matapos kaming kumain, bigla siyang nagsalita, mababa at puno ng bigat ang boses. Anak, may kailangan kayong malaman. Tumahimik ang buong bahay. Tanging hampas lang ng hangin sa labas ang maririnig. Tiningnan niya kaming lahat ng diretsyo, at doon ko nakita ang mga mata niya, mga matang matagal nang nagtatago ng lihim. Totoo ang mga sinasabi ng mga tao, wika niya. Napasinghap ang mga kapatid ko. Hindi ko maikakaila. Ako ay mangkukulam. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na dumagundong sa gitna ng gabi. Ang aking dibdib ay sumikip at hindi ko alam kung dapat akong maniwala o hindi. Nagpatuloy siya, mabagal at maingat. Pero hindi ako masamang mangkukulam gaya ng iniisip nila. Hindi ko ginagamit ang aking kakayahan para manakit o magdala ng kapahamakan. Lahat ng ginawa ko ay para sa inyo, para sa ating pamilya. Kung wala ang mga ritual at dasal na iyon, baka matagal na tayong nilamon ng kagubatan at ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, bagay na bihira kong makita mula sa matapang naming ina. Inilahad niya ang kwento ng kanyang kabataan. Bata pa lang daw siya nang mapansin ng kanyang lola na may kakaibang regalo siya,
nakakaramdam siya ng mga presensya, at kaya niyang gamutin ang mga sugat gamit ang mga halamang dati palang ginagamit ng kanilang mga ninuno. Ang kanyang lola, na isa ring manggagamot, ang nagturo sa kanya ng mga orasyon at ritual para protektahan ang sarili at ang pamilya. Ngunit kasabay nito ay ang babala, kapag ginamit mo ang kapangyarihan sa maling paraan, magbabayad ka ng mahal. Anak, sabi ni nanay, may mas malaking dahilan kung bakit ko kailangan gawin ito. Ang baryo natin ay matagal nang binabantayan ng mga aswang. Matagal na silang nag-aabang, naghahanap ng pagkakataon na pumasok at sirain ang mga mahina. Ang mga yapak sa bubungan, ang mga alagang hayop na nawawala, hindi iyon mga simpleng pangyayari. Mga babala iyon na may paparating na mas masahol. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa rosaryo. Hindi nila alam na ako lang ang nakakahadlang sa kanila. Kung wala ako, baka matagal na nilang nadala ang ilan sa atin. Nagsimula nang umiyak si Bunso. Nanay, delikado po ba tayo? Mahinahon siyang lumapit at niyakap kami. Huwag kayong matakot. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw sa inyo. Ngunit kahit sa mga salitang iyon, ramdam ko ang panginginig sa kanyang mga kamay, isang senyales na hindi niya rin ganap na alam kung gaano katindi ang laban na kinahaharap niya. Ibinahagi niya rin ang mga sakripisyong ginawa niya. Ang mga gabing wala siyang tulog, hindi dahil sa pag-aalala sa amin, kundi dahil sa mga ritual na kailangan niyang isagawa para manatiling ligtas ang aming tahanan. Ang mga biglang pagkawala niya tuwing gabi, na akala ng iba'y kababalaghan, ay mga paglalakbay niya sa kakahuyan upang makipag-usap sa mga espiritu ng lupa at humingi ng gabay. May mga pagkakataong muntik na siyang mahuli ng mga aswang sa kanilang mga pag-atake, ngunit dahil sa tapang at kaalaman, nakaligtas siya. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o humanga. Sa isang banda, nalaman kong totoo ang mga alamat na kinatatakutan ng baryo. Sa kabilang banda, napagtanto kong lahat ng mga bulong at sismis ay may bahid ng kawalan ng pangunawa, hindi nila alam na si nanay, na tinuturing nilang banta, ang siyang nagtatanggol sa kanila. Bago matapos ang gabi, naglagay siya ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay. Maghanda tayo, sabi niya. Malapit nang subukan ng mga nilalang na iyan ang ating lakas. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo pababayaan. Sa kanyang tinig, may halong tapang at pangamba. Sa gabing iyon, natulog kami ng magkakadikit, at kahit nagsimula ng bumuhos ang ulan sa labas, ramdam ko ang init ng kanyang mga bisig na tila nagsasabing, kahit gaano kadilim ang mundo, hindi kami kailanman nag-iisa. Ang mga araw matapos aminin ni nanay ang kanyang lihim ay tila nagiging mas mabigat at mas tahimik. Ang bawat tunog ng hangin sa mga dahon at bawat kaluskos ng mga sanga ay nagdadala ng kakaibang kaba. Kahit ang mga ibon ay tila nag-iba ng awit, at ang mga aso ng baryo ay palaging tahol ng tahol tuwing hating gabi. Ramdam kong may paparating na hindi pangkaraniwang panganib, at hindi lamang ako, maging ang mga kapitbahay ay nagiging balisa. Ang ilan ay nagsimula ng magbitbit ng bawang sa kanilang mga bulsa, at may mga batang hindi na pinapayagang lumayo sa kanilang mga tahanan. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan at kumikidlat ng walang humpay. Ang aming bahay ay binalot ng malamig na hangin na tila may dalang banta. Nakaayos kami sa sahig, nagkukunwaring matutulog, ngunit ang aming mga mata ay dilat, nakikiramdam sa bawat kaluskos. Si nanay ay nakaupo sa may pintuan, bitbit ang kanyang bayong ng mga halamang gamot, isang maliit na bote ng langis na may dahon ng sambong, at ang itim na batong dati niyang ibinigay sa akin. Sa bawat kidlat, kita ko ang seryosong anyo niya, tila isang mandirigmang naghahanda para sa isang laban na matagal na niyang alam na darating. Bandang hating gabi, may narinig kaming kakaibang yapak sa labas ng bahay. Hindi ito normal na yapak ng tao o hayop. Mabibigat at mabagal na para bang ang bawat hakbang ay sinasadya para marinig. Nagkatitigan kami ng mga kapatid ko, at bago pa kami makapagsalita, itinaas ni nanay ang kanyang kamay, hudyat na huwag gumawa ng ingay. Huminga siya ng malalim at naglatag ng asin sa paligid ng pintuan. Nandito na sila, mahina niyang bulong. Sumunod ay ang nakapanghihilakbot na tunog ng kuko na dumudunggol sa aming bubungan. May mga aninong gumagalaw sa labas, at sa liwanag ng kidlat, saglit kong nasilayan ang isang nilalang. Mahaba ang mga kuko, mapupula ang mga mata, at ang balat ay tila kulay abo na basa sa ulan. Hindi iyon maaaring tao. Ang mga ngiti nito ay masyadong matalim, at ang mga ngipin ay tila gutom na gutom. Ang mga aswang ay dumating na nga.
Nag-umpisa silang kumalabog sa mga dingding at bubong. Ang mga kapatid ko ay nagsiksikan sa isang sulok, nanginginig sa takot. Kinuha ni nanay ang bote ng langis at binuksan ito. Ang amoy ng sambong at bawang ay agad kumalat sa paligid. Binasa niya ang kanyang mga kamay ng langis at nagsimulang magbikas ng mga orasyon. Ang mga salitang iyon ay malalim, matanda, at puno ng kapangyarihan, mga salitang hindi ko naintindihan, ngunit nagdulot ng kakaibang lakas sa loob ng bahay. Sa bawat pagbigkas, may naririnig kaming sigaw sa labas, na parang nasusunog ang balat ng mga nilalang. Ngunit hindi lahat ay umurong. May ilan sa kanila na nagpatuloy sa paglapit, mas agresibo kaysa dati. Ang isa ay sumubok na buksan ang bintana, ngunit biglang nagliwanag ang mga simbolong inukit ni nanay sa mga sulok ng bahay. Ang aswang ay napaatras, humagulgol ng galit at naglaho sa dilim. Habang bumubuhos ang ulan, patuloy ang kanilang pagsubok, paikot-ikot sa paligid ng bahay, naghahanap ng kahinaan sa aming depensa. Anak, hawakan mo iyang bato, utos ni nanay sa akin. Kung may makapasok, huwag kang matakot. Ito ang proteksyon mo. Nilakasan ko ang loob ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Sa mga oras na iyon, napagtanto ko na hindi lamang ito kwento ng mga matatanda, totoo ang lahat ng babala. Totoo ang mga aswang at totoo ang lakas na ginagamit ni nanay para sa amin. Makalipas ang ilang minuto ng walang tigil na kalabog at sigawan sa labas, biglang naging tahimik ang paligid. Wala na ang mga yapak, wala na ang mga kaluskos. Tanging ang ingay ng ulan at malalayong kulog ang natira. Hindi agad bumaba ang kaba sa dibdib ko. Si nanay ay nanatiling nakaupo, hawak ang kanyang rosaryo, habang patuloy na nagbubulong ng mga dasal. Hindi pa tapos to, Anya. Sinusubukan lang nila ang ating lakas. Kinabukasan, nagsimula na namang mag-ingay ang baryo. May mga nakita silang malalaking yapak sa may taniman, at ang ilan ay nagulat na may mga alagang hayop na nawala. Ngunit wala ni isa man ang nangahas na banggitin ang pangalang Loring ng malakas. Alam kong marami sa kanila ang nagduda pa rin kay nanay, ngunit sa ilalim ng kanilang mga mata, nakita ko ang bakas ng takot, takot na baka nga may mas malaki at mas mabangis pang mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Sa loob ko, nagsimula ring mabuo ang isang kakaibang damdamin, paghanga at galit. Paghanga kay nanay dahil sa tapang niyang hinarap ang mga nilalang na iyon para sa amin, at galit sa mga taong hindi alam na siya lamang ang nagtatanggol sa kanila. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang lalim ng panganib na hinaharap namin. Ang gabing iyon ay nagsilbing unang babala, hindi iyon ang katapusan, kundi simula ng mas mabagsik na laban. Sa mga sumunod na gabi, mas mahigpit na naging mga ritual ni nanay. Nagturo siya sa amin ng mga simpleng panalangin at dasal para proteksyon, at tinuruan kaming huwag magpakita ng takot. Ang takot, sabi niya, ay amoy na gustong-gusto nila. Kapag naamoy nila na natatakot ka, mas lalong lalakas ang loob nila. Sa ilalim ng kanyang mga salita, unti-unti naming natutunan na hindi lang takot ang kalaban namin, kundi ang pagdududa, pagkakawatak-watak, at ang malamig na pagtalikod ng mga taong dapat sana ikakampi. Matapos ang unang pag-atake ng mga aswang, nagbago ang takbo ng aming araw-araw. Ang dati tahimik na baryo ay naging parang isang lugar na laging naghihintay ng pagsabog ng bagyo. Ang mga kapitbahay ay naglalagay na ng mga krus na gawa sa kawayan sa harap ng kanilang mga bahay, at ang mga bata ay bihirang makitang naglalaro sa labas. Sa aming pamilya, lalong tumibay ang loob ni nanay, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng responsibilidad na alam niyang siya lamang ang kayang humarap sa mga nilalang na iyon. Isang gabi, tinipon niya kaming magkakapatid sa paligid ng mesa. Ang liwanag ng lampara ay nagbigay ng malambot na sinag sa kanyang mukha, ngunit hindi nito natakpan ang pagod at determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na tayo maaaring umasa lang sa dasal at mga halaman, sabi niya. Kailangan kayong matutong ipagtanggol ang inyong sarili at ang bahay natin. Hindi ko kayo palaging mababantayan. Sa unay natakot kami, paano nga ba kami, na mga ordinaryong bata lamang, haharap sa mga nilalang na iyon? Ngunit nang tiningnan ko ang mukha ni nanay, alam kong wala kaming pagpipilian. Sinimulan niya kaming turuan ng mga simpleng paraan para makaiwas sa panganib. Ipinakita niya kung paano gumawa ng mga anting-anting gamit ang mga buto, dahon at hibla ng kawayan. Bawat isa sa amin ay binigyan niya ng tig-iisang maliit na botelya na may langis na kanyang inihanda, isang halo ng sambong, luya, at mga dasal na minana pa raw niya sa kanyang lola.
Ito, sabi niya, ay hindi mahiwagang sandata na kayang tapusin ang lahat. Proteksyon ito, paalala na mailakas sa loob ninyo. Tinuruan din niya kami kung paano makinig sa paligid, ang mga kakaibang tunog na maaaring maging babala, ang kaluskos ng mga tuyong dahon kahit walang hangin, ang mababang ungol sa malayo, o ang tahimik na paglipad ng mga ibon na bigla na lang mawawala. Ang mga aswang, paliwanag ni nanay, ay hindi laging makikita ng ating mga mata. Ngunit mararamdaman ninyo sila kung matututo kayong makinig. Hindi lamang iyon. Sa mga sumunod na gabi, itinuro niya ang mga sinaunang dasal at orasyon, hindi upang saktan ang iba, kundi upang protektahan ang sarili. Ang mga salita ay kakaiba at matandang-matanda ang tunog. Nahirapan kami sa una, ngunit paulit-ulit naming inaral hanggang sa maipikit na namin ang aming mga mata at mabigkas ang mga ito ng walang pagkakamali. Kapag nagkakamali kami, paulit-ulit na sasabihin ni nanay, huwag niyong mamadaliin. Ang lakas ng salita ay nasa tamang bigkas at tiwala. Habang kami nagsasanay, napansin ko ring nag-iba ang ugali ni nanay. Mas naging mapagbantay siya, at mas madalas siyang naglalakbay sa gabi upang mag-ipon ng mga halamang ginagamit niya sa mga ritual. May mga gabi na hindi siya umuuwi hanggang madaling araw. Minsan, nang tanungin ko kung saan siya galing, ngumiti lang siya at sinabing, may mga kaibigang espiritu na kailangan kong kausapin. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o matakot. Samantala, sa baryo, mas naging lantad ang pangamba ng mga tao. May ilan na, sa kabila ng kanilang takot kay nanay, ay palihim na lumalapit upang humingi ng tulong. Si Mang Pilo, na minsan ay nag-akusa sa kanya, ay dumating isang gabi na may hawak na maliit na sako ng bigas bilang alay. Loring, bulong niya, wala na kaming magawa. Kinuha ng mga nilalang na iyon ang isa sa mga biko. Matulungan mo kami. Sa kabila ng lahat, hindi nagdamdam si nanay. Tinanggap niya iyon at tinuruan sila kung paano maglagay ng proteksyon sa kanilang mga bahay. Isang mahalagang bahagi ng pagsasanay namin ang pagbuo ng depensa sa paligid ng bahay. Gumawa si nanay ng mga simpleng bitag gamit ang mga matutulis na kawayan, nagtanim ng mga halamang may malalakas na amoy na hindi gusto ng mga aswang, at naglagay ng mga palatandaan sa lupa gamit ang abo at asin. Ang mga bagay na dati ay tila pamahiin lamang ay nagkaroon ng bigat at saysay para sa akin. Sa bawat ritual at dasal na ginawa namin, pakiramdam ko ay unti-unti naming binubuo ang aming lakas at tapang bilang pamilya. Ngunit hindi madali ang lahat. May mga gabi na napupuno ako ng pagdududa at takot. Ano kung masyadong malakas ang kalaban? Ano kung hindi sapat ang lahat ng paghahanda? Kapag nakikita ko si Bunso na yakap-yakap ang kanyang maliit na unan, at si nanay na pinipigilan ang pag-alon ng kanyang dibdib dahil sa pagod, naguguluhan ako kung paano niya nagagawang manatiling matatag. Ngunit sa bawat umaga na nagigising kami na ligtas, alam kong may halaga ang bawat sakripisyo niya. Minsan, habang pinapahinga ko ang sarili ko sa ilalim ng isang puno, tinanong ko siya, Nanay, hindi ka ba natatakot? Napangiti siya ng bahagya at tumingin sa malayo. Takot. Palagi, sagot niya. Pero mas malakas ang pagmamahal ko sa inyo kaysa sa takot. Kaya kahit anong mangyari, lalaban ako. Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas sa akin. Hindi ko alam kung ano ang darating, pero alam kong hindi kami susuko. Sa mga araw na iyon, natutunan naming hindi lamang proteksyon ang pinag-uusapan, kundi ang pananampalataya at pagkakaisa. Sa kabila ng mga mata ng baryo na nakatingin sa amin na may galit o pangamba, natuto kaming umasa sa isa't isa. At habang mas lumalakas ang ulan sa bawat gabi at mas humahaba ang mga anino sa paligid ng aming tahanan, alam naming papalapit na ang mas mabigat na laban. Ang mga pagsasanay at depensang iyon ay hindi para lamang sa aming kaligtasan, kundi para sa nalalapit na sandaling kailangang harapin ang mga aswang nang hindi na nagtatago sa dilim. Ang mga susunod na gabi matapos ang masinsin naming pagsasanay ay punang tensyon. Kahit ang mga kuliglig ay tila natigilan sa kanilang pag-awit, at ang hangin ay may daladalang mabigat na katahimikan na parabang may nagmamasid mula sa dilim. Alam naming malapit na ang oras ng mas matinding pagsubok. Si nanay ay hindi na nagkukulang ng paalala, bawat gabing uwi siya galing sa gubat, may dala siyang mga bagong halamang gamot, mga anting-anting na parang may sariling liwanag, at mga dasal na ipinapasa sa amin na parabang ito ang magiging susi sa aming kaligtasan. Isang gabi, bandang hating gabi, nagsimula muli ang bagyo, hindi tulad ng ordinaryong ulan.
Ang mga kidlat ay tila mas malapit at ang bawat kulog ay nagpagalaw ng sahig sa ilalim namin. Sa malayo, may mga aninong gumagalaw sa gilid ng baryo, mas marami kaysa dati. Ang mga aso ay nag-uunahan sa tahol, at may ilang bahay na agad nagsara ng mga bintana at pinto. Habang pinapakinggan ko ang malakas na ulan sa bubong, ramdam ko ang malamig na pawis sa aking batok. Dumadami sila, bulong ni Nanay habang tinatali ang kanyang buhok at inihahanda ang mga bote ng langis at asin. Ngayon ang gabi ng kanilang huling pagtatangka. Kinuha niya ang itim na batong matagal na niyang ipinagkatiwala sa akin. Kapag may makalapit sa inyo, hawakan mo ito ng mahigpit. Huwag kang matakot. Tandaan mo, hindi takot ang sandata nila, kundi ang ating pag-ibig at pagkakaisa. Nagsimulang lumapit ang mga nilalang, ang mga anino sa labas ay naging malinaw sa liwanag ng mga kidlat. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag na parang naglalagablab na baga. May ilan na nagliparan sa ere, ang kanilang mga katawan ay nagiging parang usok at muling bumabalik sa anyong tao. Ang iba'y naglakad ng tuwid, may matatalas na kuko at mga ngiti na nagpapakita ng mga pangil. Biglang lumusot ang isa sa kanila sa bubungan, ngunit bago pa ito makalapit, inihagis ni Nanay ang isang botelya ng langis at nagbikas ng orasyon. Sa isang iglap, napasigaw ito at naglaho sa hangin, naiwan ang amoy ng nasusunog na dahon. Ang buong bahay ay nagliwanag ng bahagya, na para bang may humaplos na liwanag mula sa kalangitan. Ngunit hindi sila umatras. Isa-isa, nagsimula silang sumubok sa iba't ibang panig. Sa harap ng aming bahay, may isa pang aswang na bumaba at sumugod. Ako ang pinakamalapit sa pinto, kaya hinawakan ko ng mahigpit ang bato at binigkas ang mga salitang itinuro ni Nanay. Sa liwanag ng ating dugo at alaala, walang kadiliman ang mananaig. Hindi ko alam kung tama ang bigkas ko, pero nagliwanag ang bato at ang nilalang ay umatras, para bang nasunog ng hindi nakikitang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Mang Pilo at ilang kapitbahay. May dala silang mga sibat na nilagyan ng bawang at asin. Sa kabila ng kanilang dating pagdududa kay Nanay, ngayon ay malinaw na sila ihandang lumaban sa tabi niya. Loring, sigaw ni Mang Pilo habang humahabol sa isang nilalang, kung hindi dahil sa'yo, matagal na kaming pinatay ng mga ito. May ilan pa na nag-umpisang magdasal ng sabay-sabay, ang kanilang mga tinig ay naghalo-halo na parang isang awit ng paglaban. Ang huling bahagi ng laban ay naganap sa gitna ng ulan. Ang pinakamalaking nilalang, isang aswang na may mahahabang pakpak at pulang mata, ay lumipad pababa at sumugod kay Nanay. Ang paligid ay tila tumigil sa paghinga. Kinuha ni Nanay ang pinakamalaking anting-anting at itinapon ito sa ere, habang sumisigaw ng isang orasyon na hindi ko pa naririnig noon. Ang kidlat ay biglang kumidlat ng malapit at tumama sa paligid, tinamaan ang nilalang at agad itong sumabog sa isang malakas na liwanag. Ang natitirang mga aswang ay nagpulasan, naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik ang lahat nang bumagsak ang ulan sa lupa. Ang mga kapitbahay ay nagkatinginan, hingal na hingal at unti-unting lumapit kay Nanay. Isa-isa silang nagpasalamat at may ilan na napaiyak sa hiya. Si Aling Rosa, na dating pinakamalakas magparatang, ay lumuhod sa harap ni Nanay at humingi ng tawad. Loring, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ikaw ang tagapagtanggol namin. Mumiti si Nanay kahit halatang pagod at nanginginig ang mga kamay. Hindi ko kailangan ng pasensya ninyo, sabi niya, ang kailangan ko ay ang pagkakaisa ninyong lahat. Kung hindi tayo magkakapit-bisig, babalik sila. Hindi ako palaging narito. Mula noon, nagbago ang baryo. Hindi na si Nanay ang pinandidirihan o tinatakasan. Sa halip, siya ang naging simbolo ng lakas at katapatan. Ang mga kapitbahay na dating nagtatago sa likod ng kanilang mga bintana ay nagsimulang magtulungan, nagtanim ng mga halamang gamot sa paligid ng baryo, at nagbahagi ng mga kwento para hindi malimutan ang gabing iyon. Habang pinapanood ko si Nanay na nag-aayos ng mga natirang kagamitan, matapos ang laban, naisip ko kung gaano kalalim ang sakripisyo niya. Hindi lamang niya kami iniligtas mula sa mga aswang, itinuro rin niya sa amin na ang takot ay walang kapangyarihan kung sama-sama ang mga puso. At kahit alam kong maaari silang bumalik, hindi na ako natatakot tulad ng dati. Sa halip, naramdaman ko ang tapang na iniwan ni Nanay sa bawat isa sa amin, isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Makalipas ang ilang linggo mula nang maganap ang huling laban, nagbalik na ang katahimikan sa aming baryo, ngunit hindi na iyon ang parehong baryo na dati naming kilala.
Ang mga dating bulong-bulungan laban kay nanay ay napalitan ng mga kwento ng paghanga at pasasalamat. Ang mga bakuran ay napuno ng mga halamang gamot na itinuro ni nanay na itanim, sambong, luya, at bawang, at halos lahat ng bahay ay may maliit na altar para sa dasal tuwing gabi. Ang mga bata, na dati takot na takot sa dilim, ay natutong magsindi ng mga lampara at magbasa ng mga orasyon, hindi na para takutin kundi para alalahanin ang gabing nagligtas sa kanila. Si nanay ay tila nagbago rin. Bagaman nanatiling mangkukulam sa paningin ng marami, naging mas bukas siya sa baryo. Nagturo siya ng simpleng mga ritual ng proteksyon, hindi upang gawing kaguluhan ang kapangyarihan, kundi para ituro na ang kaalaman ay hindi dapat manatiling lihim kung makakatulong sa lahat. May mga gabi na tinatawag niya ang mga matatandang babae upang magbahagi ng kanilang sariling mga tradisyon. Hindi lahat ay naging komportable agad, ngunit unti-unting nagkaroon ng paggalang at pagkakaunawaan. Para sa aming pamilya, ang mga nangyari ay nag-iwan ng malalim na bakas. Natutunan naming huwag baliwalain ang mga pamahiin at alamat na tinatawanan noon. Ngunit higit pa roon, natutunan naming ang totoong lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa tibay sa gitna ng panganib. Madalas kaming magkakapatid na magkwentuhan sa gabi, at minsan ay nauwi sa biro. Kung wala si nanay, baka aswang na rin tayo ngayon. Ngunit alam naming totoo iyon. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga kagamitan sa lumang bowl ni nanay, napansin ko ang itim na batong ibinigay niya sa akin. Hindi na ito kumikislap tulad noong gabi ng labanan, ngunit sa bawat hawak ko rito, nararamdaman ko pa rin ang bigat at init na parabang may buhay ito. Inilagay ko ito sa tabi ng aking kama, hindi lamang bilang proteksyon, kundi bilang paalala ng mga aral na iniwan niya. Dumating ang panahon na nagpasya si nanay na hindi na itago ang kanyang buong kwento. Tinipon niya ang mga taga-baryo sa ilalim ng malaking punong kahoy sa gitna ng plaza. Sa harap ng mga taong minsan ay nagduda sa kanya, isinalaysay niya ang kanyang pinagmulan, paano niya minana ang kaalaman mula sa kanyang ina, at kung paanong ginamit niya iyon hindi para manakit kundi para magligtas. Marami ang napaluha, kabilang si Aling Rosa, na muling lumapit at nagpasalamat. Kung hindi dahil sa'yo, sabi nito, baka wala na kaming lahat. Ngunit higit sa lahat, si nanay ay nagsalita ng isang mahalagang aral, ang kadiliman ay laging nariyan, naghihintay. Hindi natin kailangang maging mangkukulam para labanan ito. Kailangan lang natin ng tapang at pagmamahalan. Ang totoong mahika ay nasa puso ng bawat isa. Ang mga salitang iyon ay nagmarka sa isipan ng lahat. Habang lumipas ang mga taon, mas naging matatag ang aming baryo. Ang mga kabataan ay natutong mag-aral ng kasaysayan at alamat, hindi upang matakot kundi upang maunawaan. Ang mga kapitbahay ay naging mas maaalalahanin sa isa't isa, at ang mga dating hidwaan ay napalitan ng pagtutulungan. Ang mga gabi, bagaman minsan ay dinadalaw pa rin ng mga kakaibang ingay sa kagubatan, ay hindi na kasing hilakbot noon. Para sa akin at sa aking mga kapatid, naging gabay si nanay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Nang dumating ang araw na ako'y nagkaroon ng sariling pamilya, itinuro ko rin sa aking mga anak ang mga kwento tungkol kay Lola Loring, ang mangkukulam na hindi kailanman ginamit ang kanyang kapangyarihan para manira, kundi para itaguyod at protektahan. Tuwing gabi, kapag sumisilip ako sa langit at nakikita ang mga bituin, naiisip ko ang gabing iyon ng kidlat at sigawan, at kung paano nagliwanag ang dilim dahil sa tapang at pagmamahal ng isang ina. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa mga aswang o mga ritual na mahiwaga. Ito ay kwento ng isang pamilyang natutong maniwala sa isa't isa, ng isang baryong muling nagkaisa, at ng isang inang handang ialay ang lahat para sa kanyang mga anak. Ang mga alaala ni nanay at ang mga aral na iniwan niya ay mananatili, isang buhay na pamana ng tapang, pagkakaisa, at walang hanggang pagmamahal. At tuwing bumubuhos ang malakas na ulan sa gabi, at dumadagundong ang kulog sa malayo, maririnig ko pa rin sa aking isipan ang tinig ni nanay, huwag kayong matakot. Ang ating pamilya, ang ating puso, iyan ang tunay na mahika. Sa mga sandaling iyon, kahit sa gitna ng dilim, alam kong ligtas kami. L4